Welcome mga kaigsunan nga mga batanon sa Diocese sa Talibon, ang atong Talibon Youth kon Talyo. Ani nakita karon sa tema mahitungod sa sangyaw, no? So tingali mao ni ang pangutana. Kinsa man ako isip usa ka batanon? Tingali ako ipaambit in the first place before we become a youth evangelizer, a Talyo evangelizer. Atong giklaro din hinga. We are a Christian. Kristiyano kita. By virtue of our baptism, we share the threefold mission of Christ. Mo nag-ingon sa atong catechism, ang tulo ka misyon ni Kristo. Pagkapari, pagkapropeta, ug pagkahari. Kining tulo dili gud ni siya magkabulag, mga binati kong mga kabatanunan. Dili niya siya magkabulag kay ang tulo ka tawag mao man ni nagkompleto sa usa ka Kristiyano. Ang atong pagka-Kristiyano is to follow Christ. At pa sa atong catechism, Christian life, Christianity is simply following Christ. Unsa man ning pagsunod ngadto ni Kristo. Kanang ang atong identity adunay gitawag og order of Christ. Makakita ang uban, klaro kaayo nga, nagsunod ta sa mga lakang mga pamaagi ni Kristo. Diya bitaw sa social media. Doon na tayo gihimo ta, for example sa Facebook, doon ay Facebook page. Di ba, malipay ta nga doon ay mo follow na to. Or kung kita ang naghihimo og page, malipay ta nga daghang ni follow nato, no? Unya ganahan ka mao na ni follow ka. Tingali daghan kamo nga adunay Facebook, doon na mo'y mga page diha nag-follow mo or nag-subscribe, no? Because you know and because you like it, you love it. Now, as Talyo, we are lovers of Christ. Therefore, we must follow Christ. And that following makes us, or makes our identity as a Christian. Ikaduha, ang Talyo, we are speaking here specifically as a Catholic Christian. Dili lang ta sama sa Kristiyano bisan asa atong makita. We are a Catholic. What makes a Catholic different from any other denominations? Karon ang tuig sa ecumenismo o sa kinika programa sa itong simbahan sa Pilipinas. But ecumenism doesn't make us equal to others in terms of gitawag na itong confession of faith. Kay lahi gyud nga dunakay sa atong pagkakatoliko. So we believe something in common, but we believe something, and para nako mas daghan lahi sa ubang pagtuo. Now, as a Talyo, how can you preach the real message of being a follower of Christ in His church kung wala po ta masayon sa atong pagtulunan ug doktrina? The reasonableness of our faith. Why we believe this? Why we believe that? Why we practice it? Nganong ato maning gibuhat? Mga binati kong kabatanunan, if you are really want to know, try to answer some of these questions. And you can search that. Bisan asa, labi na diha sa atong internet, sa atong technology. Mao ni nga ang atong isangyaw, not just simply the fundamentalist way of evangelizing the people. We are bringing our Catholic faith. And then, you cannot give what you don't have. Base ng inyong isangyaw niya, dili ra maglahi sa mga uban ng mga sekta ni Ana nga nag-reject sa ubang kamatuuran nagibili ni Kristo diha sa atong simbahan. Then, kinahanglan na sayod ta, makining atong simbahang Katoliko
Mauni ang simbahan nga gitukod ni Kristo without rejecting or condemning others. Wala na to gikondenar nga maimperno na sila. Kita ra gyud ang maluwas. No. Dili na mo'y baruganan sa atong simbahan. The church, the mother church, is like a mother loving her children bisan pa o nakig-away sila sa inahan, bisan pag nibulag sila. Mao po ni atong dalhon is a Catholic believer, we receive the first commandment of Christ. Kadtong dito siya sa katapusang panihapon, John 13. Paghigugma ay kamo. Ang akong isugo kaninyo mo, paghigugma. Kay kung maghigugma ay kamo, may balo ang kalibutan nga kamo akong mga tinunan. That makes the identity of our being an evangelizer love. Tatak gugma. Hibaw kung ganahan mo maghisgot o gugma. Pero ang gugma nahimo lang makahulugan nun kung kini nakasandig sa tinuod nga gugma nga gisanyaw ni Kristo. Ang gugma nga anda magpakamatay mohalad sa kaugalingon. Di ba? When we begin to love, we begin to see others as more important than us. Para nato mas importante siya kay siyang akong gihigugma. Ingana ang gugma, musugod ka gawas sa imong kaugalingon. O ang imong gihigugma, siya na ang mas importante, labaw pa kay kanimo. Okay? Kung ingon ani ang atong identity, mas ready na ta, mas andam na ta, mga kaigsuunan, sa gitawag natong being an evangelizer. Talyo should be and must be an evangelizer. Unsa maning evangelizer? Tingali kung mubalik ta sa root word sa maong pulong, gikan ni sa Grigo nga evangelion, meaning gospel. Gospel, maayong balita. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao si Kristo mismo nga atong manluwas nagpakamatay sa krus, mihalad siyang kaugalingon as the perfect image of God's love. For God so loved the world that He gave His Son. Si Kristo ang iyang pagluwas nato, ang iyang kamatayon, ang iyang pagkabanhaw, mao kini ang gitawag og maayong balita. Ang maayong balita nga gisangyaw nga kita maluwas na in Jesus Christ. Maluwas ta diha ni Kristo. Ug mao kini ang maayong balita, mga igsoon. Ug kining maong kaluwasan, kining maayong balita, kining gospel, evangelion, mao ni gisugo sa Ginoo diha sa atong simbahan. Atud pa ni Kristo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Yeah, ningon siya, tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. One of the most important role of an evangelizer is the ability to teach. Unsa maning ability to teach? No? Mato na mabasa no ang pagsugo ni Kristo sa pagtudlo sa Matthew 28:19-20. Unsa maning ability to teach? Simply, this is our ability to bring Christ to others. Making Christ known to others, as the Canossian sisters said, no? Ug mao ni ang gusto ni Kristo nga siya mahibaw-an ngadto sa uban aron kita maluwas. So, making Christ known to others. Ug ato ning tan-awon pagpahibalo ni Kristo aron makahibalo ang mga tao kinsa si Kristo diha sa atong kinabuhi. Mao ni ang paghimo sa atong kaugalingon nga nag-image, nag-mirror, nagsalamin sa kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi. Diha sa atong kinabuhi. Tingali tanaw ni nato, gihuna-huna sa atong gipanulti o sa atong gibuhat. Diha bitaw sa pagsugod sa misa ang confessor, moingon kita nakasala ako sa huna-huna sa pulong ug sa buhat. Kung kining tulo
ato nang mahalad sa Ginoo. We think for Christ. Maybe we think like Christ, no? Unya, mubuhat ta, manulti ta, pulong, is more for Christ. It's more on about Christ. Unya, ang atong buhat, para ni Kristo. Tingali, simple ni anak, makita na si Kristo sa atong kinabuhi. And we become a true talyo evangelizer, mga igsoon. Unya, ang pagka-evangelizer, makaingon kita nga nung buhaton man sa usa ka talyo to evangelize. Why talyo evangelizes? First, unas tanan, sa ako nang giingon, this is our identity. Being baptized, we share Christ's mission. Unya, as part of this church, the missionary church, as what the Second Vatican Council document said in Adventist number 1, that the church is primarily a missionary church. Dili mabulag sa simbahan nga siya magmisyon. Mana sa Acts 13:47, matud pa, I make this church as light of the world. Nahimong ang simbahan nga kahayag sa tanan sa tibuok kalibutan, sa tanang mga nasod. Mao na ingon si Kristo, I repeat nga, panglakaw ka mo sa tibuok kalibutan, isang yung maayong balita. This is the mission, the natural identity of the church. Now, we are part, the youth, ang kabatanunan, kabahin man ta, o kamo, kabahin kamo, niining maong simbahan. Mao nga, gitawag kamo, aron mo appeal, niining maong misyon sa pagsangyaw. Unya, asa man ta mo sangyaw. In the first place, diha sa atong isig ka batanon. Tunay akong nahibaw-an sa Student Catholic Action. Youth serving youth. No? Mga batanon nga nag-alagaray sa isig ka batanon. Unya, doon na sa gigitawag og like-on-like contact method. Bisang dili ko scan, pero medyo naka-forman ta o Student Catholic Action. Ako lang nakita, like-on-like method, contact method. So, mas nindot ang panag-istorya kung ang usa ka batanon, musulti siyang isig ka batanon. Kung ikaw usa ka talyo, usa ka youth, magdala ka sa mensahe ni Kristo ngadto sa imong isig ka batanon, mas maminaw siya. Tingali mas matreten siya pari musulti. Natural ni kay pari. Pero doon ay gitawag og like-on-like contact method, which matud pa sa kasinatian sa Student Catholic Action, effective siya kay isig ka batanon. Doon na gani ninyo tingali. Dili kasulti sa ginikanan sa iyang problema, pero makasulti sa iyang isig ka batanon. Like-on-like. How much more if this talyo ang iyang isulti Ginoo sa iyang isig ka batanon? Tingali, mas effective ang atong evangelization. Okay. So, ang sunod nga pangutana, unsa may atong i-evangelize? Unsa may atong isangyaw? Tingali connected ra gihapon sa akong gingon sa unahan. We are preaching Christ. This is the gospel. This is the evangelium. The good news. Si Kristo. Si Kristo atong isangyaw, dili atong kaugalingon. Walain, no? The love of God, ang gugma sa Ginoo, ang gipadayag ni Kristo. Unya, atong isangyaw ang pagtulunan ni Kristo. Sa may gingon ni Kristo, the ultimate happiness is God, not this world. Dili ning mga kalipayon sa kalibutan, matud pa ni Kristo, wala sa gihuptan sa tao makahatag niyang himpit nga kalipay. Pero usahay ta, sa atong pagkabatanon, masama itong pangandos, kinabuhi. Career, yan ang gitawag na ito, careerism, pasikat, kan something sa mahimutang somebody's katilingban, but we are nobody in God. Mao ni pamalandungan nato ninyong mga batanon. Usa may purpose akong kinabuhi, usa may akong tumong sa kinabuhi. Is this
for something beyond in this world, something eternal, o naghuna-huna ba kung mga espirituhanong butang? Sumuunin nga, apil mo sa talyo, you are bringing Christ. Unya, sayod ta nga si Kristo, nagtudlo na to. Come, follow me, sunod na ko. Una si Kristo, wala man mohunong na ining kalibutan. Labang man siya nining temporal world, aron dadun ta dito sa iyang gingharian. Mao na mga igsuon, in the first place, ang atong isang yaw, si Kristo, ang iyang pagtulunan ng gugma. Then, the hope of our faith. O sa maning paglaom sa atong pagtuo, usahay makalimtan nato that we are hoping for the eternal destiny when we are resurrected with resurrected like Christ. Nganuman, ang kabanhawan mauni ang nakahatag og kamatuoran sa tanang giwali gitudlo ni Kristo. Matud pa ni San Pablo, kung wala pa banhawa si Kristo, kawa ang atong giwali, makasasala gihapon kita. So ang resurrection, siya ang nag-culminate sa tanang kamatuoran unsay gibuhat ni Kristo. 1 Corinthians 15:14. Diha ang kaimportante sa gitawag nato og kabanhawan sa Ginoo, kay matud pa mabanhaw usab kita sa makaniya. O kining kabanhawan nagtudlo nato nga we are not destined for this world. Ang atong destino maison didto sa kinabuhing walay katapusan. Ang kalibutan atong gamiton diha sa pagsangyaw sa Ginoo. Matud pa ni Kristo, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything shall be added unto you. So the Matthew 6:33. So the primary mission of everyone, the primary gitawag na to butang is search sa atong kinabuhi is the kingdom. Ang gingharian sa Dios, ang Dios mismo. Ang ubang butang idugang ra. Pero usa may nahitabo sa kasagaran, they're searching for everything in this world. Ginoo pagmaytay. Usahay tingali ta, magamit ta sa tong cellphone. Text ta, bisag unsa, post. Post po Ginoo o ganahan. Is it a real talyo? Mao ba na talyo? Basin o dili na mao ang atong orientation sa atong pagkasakop sa youth ministry. Unya, kining atong lawas o kalang. Doon naman tayo gitawag o two composite elements sa atong kinabuhi. Lawas o kalang. Unya, matud pa si Ginoo, kining lawasa o ato ning pasagdan, mao niya kini maghatod na to ngadto sa kalaglagan, dili na unya dito sa lahat. What we're going to do with this healthy body, this beautiful and mature body, no? Mga batanon, labi na ron nag-quarantine kita, tingali mas himsog na ta, mas gwapo-gwapa na. Pareha na ni nagsulti ninyo kaigsuunan, bitaw. Joe. Naingon si San Pablo sa Roma 12:1-2, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your spiritual worship. Hinumdumi nga sa itong pagsimba sa Ginoo, apil ka na. Dili mo ingon nga, hunahuna rin na, pagbati rin ni simba. The whole of us, the whole person, body and soul. Unya ang lawas, dili man ni kay ang lawas dautan. Maulang ni tintalon sa dautan. Pero matud pa ni St. Paul, Romans 12:1-2, offer yourselves as a living sacrifice. Ningon pa siya, do not conform yourselves to this age. Ayaw pagpasibo nining panahuna. Kaya magpasibo lang ta, unsay uso, unya makalimtan ang Ginoo, masigmot mahay ka. Mao na mga igsuon, no? Si San Pablo naghisgot nato to focus on what is something heavenly. Focus ta sa mga langit ng butang. Kay si Kristo nagtudlo nga kung ni aratas mga butang, may kalibutan na nangandoy,
pariharatas mga tao nga mutugi, no? Sama kita sa mga pagano nga ang ilang gipangita temporal nga mga butang, pero basin mawala ta sa langit. Maybe ang atong pangutana unsa may atong gipangita nining kalibutan o sa atong kinabuhi, unsa may atong gipangita, kinibang kalibutan na lang or something beyond this world. Si Kristo sa Matthew 6:21 ingon siya, where your treasure is, there is your heart. Asa gani inyong bahandi to ang imong kasing-kasing. So, kamo na, asa man ang imong kasing-kasing karon? Mao na imong bahandi. O karon, kinsa man imong bahandi, di ka kalimod na diha imong kasing-kasing. If God is our ultimate treasure in this life, na po ang atong kasing-kasing. Karon, arita sa last part na lang, no? The how in Sangyaw. Unsa may maagi diha sa atong evangelization? Unsa may atong buhaton? Sa ako nang giingon in the first place, mubalik ta sa atong kaugaling as the starting point of evangelization. And I think this is the normal way of to evangelize oneself, to let ourselves be evangelized. Kinahanglan ta kita ang una nga makadawat sa mensahe. Mo na gibuhat ni Kristo, naghimo siya sa iyang disipulo, iyang gi-train niya aron sila ma-ready. Kay lagi ang message o ang ilang papel, you become salt and light of the world. Matthew 5:13-16. So, mahimo mo kamoy hatag og lami sa katawan. So, ug wa nay lami ang atong kaugalingon, how can we be an evangelizer? Ang magmulami ang imong pag-istorya sa imong isig kabatan-on, kung wa may lami ang imong kinabuhi. How can you speak about love if you don't love? If you have hate on yourselves? Mao bitaw ni mga binati kong kaigsuonan. We are what we preach. Mao nang maglisod ta pagsulti niining maayong mga butang kung kanang mga butang nga wala nato. Kay mahimo man tang hipokrito ting pakaron. Kinsa man ang atong tan-aw, no? Ako mohatag ko example. Mother Mary, si Santa Maria, mo ay first example na ug maghisgot kitag evangelization. Matud pa sa atong PCP2, Mary is the first to evangelize, to be evangelized. Siya ang una nga gisangyawan o maupunay nakapahimo niya epektibo sa iyang pagkamagsasangyaw. Matud pa ang annunciation sa Luke chapter 1:28, ang pagpahibalon sa anghel, pahibalo si Ginoo pinaagi ni Anghel Gabriel nga si Maria manganak. So that was the evangelization from God. Unya ang si Santa Maria Abliman, humble servant, naminaw siya, nag-abli siyang kaugalingon, ug iyang gituman, be it done to me according to the word. Matuman unta. Ang willingness, ang kaabli ni Santa Maria, aron dawaton ang pulong sa Ginoo. Ug kining maong pagdawat niya sa mga pulong sa Ginoo, sa Espiritu Santo, mao ni nakahatag niya kusog. Nagdali-dali siya pag-adto sa iyang igagaw nga si Santa Isabel, kinsa gipahibalo usab niya nga mabdos na sa 6 months. So kung tanawon nato, pag-adto niya ni Santa Isabel ang igagaw, dunay duha ka nahitabo, no? Aron pag-serve, no? Pag-alagad siyang igagaw nga si Santa Isabel. Binakitiguang na to intang magbuntis, no? Nagdali-dali siya pag-adto sa kabunturan aron moalagad. O secondly, aron iyang mapadayag ang mensahe, ang maayong balita mahitungod sa manluluwas nga iyang gisabag nga mao si Kristo. Pag-abot niya, miulpot sa kalipay sa San Juan, mabdos ni Santa Isabel.
kay nagkontakay na silang duha bisan pag naa pa sila sa sabakan silang ina. Di ba usa kanindot no nga gikan sa iyang pagkadungog sa maayong balita siya na usab ang misangyaw sa maayong balita. Sharing of the good news. You cannot give what you don't have. Unya, sa kinabuhi ni Santa Maria, wala siya muhunong dito. Nagpadayon siya. Bisan sa dili niya masabot nga mga misteryos Ginoo. Pag abot na nila ngadto sa templo nga gihalad si Kristo, naglibog siya sa gipanulti sa Ginoo. Pero iya lang nang sulod with obedience sa iyang kasing-kasing, ingon ana ang kinaiya di ay sa usa ka magsasangya sa maayong balita. Pondering, praying, and obeying the will of God. Mga binati kong mga igsuunan, naatay pamaagi na si Santa Maria diha sa atong pagsangyaw. Karon, what are the means of evangelization? Gikan sa atong kaugalingon, daghan gihatag nato sa kalibutan unsa may mga pamaagi. As talibon youth, dili malalis nga naakita sa bagong kalibutan karon sa modern technology. Grabe ang atong teknolohiya naghatag nato. Para nako, this is the new normal means of evangelization. New normal, mo tinuod nga new normal. Kay kining atong new normal karon sa pandemic nga magmask ta. We are hoping nga mawagtang na. Pero kining new normal in the technology, murag lisod na niwagtamon. Mao ni tinuod nga new normal. So unsa man, for example, sa atong Facebook, unsa man inyong gipang posts? For what purpose ang imong gi-post? Ngano man? Para ba na sa kayuhan? Para ba na sa Ginoo? Nabaybahin ang Ginoo. Why you created an FB account? Just to connect? Yes, that's good. Pero sa imong pag-connect, unsa may pamaagi? Unsa may connection diha? Kuan ba na? Proper connection? Murabag linyas kuryente? Dili ba na kanang overtapping lang or illegal tapping? No? Kaya og illegal tapping na siya, madaot jud ta. Masunog jud ta. So, I am hoping nga ang atong FB account is really to connect and atong gitan-aw ni nga mao na ni connection na we can spread the good news. Ikaduha, that's YouTube. So mag-video kita sa YouTube. Unsa may tumong sa mga videos nga atong gibutang. Or kung moabli ta sa YouTube, usa mang mga video ha ang atong giabli. Or ngano man kana mang klasiha sa video. Gusto kang mukat-on, unsa may imong gikat-on diha sa video? Unsa may imong gi-search? Remember, it speaks who you are. Kung unsa gani ang imong ipangpindot diha, mao na ikaw. Mao na ang imong gusto. TikTok. Kasuway aning TikTok. Pero makita na to, sayaw-sayaw man. Tingali exercise ng uban. Pero ang tumong yun, asa may bahin si Ginoo sa atong TikTok. Tingali, mahimo na ninyo as a way of evangelization. TikTok, bisan kadyot lang na. As netizen, na nagamit ta sa internet, mga igsuon, ato kinigamiton alang sa pagsangyaw sa mayang balita. Let's spread love. Let's spread the good news. Let's spread Jesus Christ. Diha sa atong sa internet, daghan kayo tang makatunan. Gusto tang mukaton about our faith, our Catholic faith. Na, unsang butanga, mapindot na ana. Apan na pangutana. Kung mga tubang ta, kung doon na tayo load, diha sa internet, pagkatubang na to, unsa may atong pindoton. Okay? Karon bag-usad nga natay ito og face application, no? Face app, no? Ang imong gibuhat diha, laki ka gihimong bae gihimong laki, o unsa diha ang imong forma. Does it make you
I'm more Christian. O para asa man na, it's just for fun, matud pa. Nakiuso lang, nakiuso. Why? Og nakiuso ka, for what purpose? Unsa may gisulti ka na diha sa imong kaugalingon. Yes, tingali, sa uban, walay problema, pero maybe for others, there's a problem there. Basig, pananglit, laki ka, unya, na purma kag babae, ka, basig nagmahay na kasi mong kaugalingon, nga nung nalaki pa ka, mas ganahan ka mababay. Or babae ka, nagpicture kag laki sa face up, nagmahay ka nga anong bae ka. Wala ka makontento ug unsa imo karon. Wala ka kadawat og kinsa ka. So, ako lang ni pamalandong basin ba makatabang ta mga igsuon aron atong ma-inline gyud ang atong kaugalingon. Sa tinuod gyud nga tawag nato. Another is music. Music choices nato. Unsa may atong hilig nga music? Or are we aware ug unsay atong gitukar o gipaminaw, gikanta nga mga music? Doon ay giingon sa karaan, tingali maura man gihapon na no. Music is the language of the soul. Music is the language of the soul. So kung unsa ang imong musika, unsa imong hilig nga musika, that speaks from your soul. Or mag-compose kag kanta, that's the expression of your soul. Ang kinahiladman sa imong kasing-kasing, mao na nga makaingon ko nga bisan gani nining mga butangan nga kinahanglan ta nga iya sa Ginoo. So may giingon ni San Pablo, whatever you do, whatever you say, do it in the name of the Lord. Tingali mo ni akong hagit kaninyo mga binati kong mga kabatan-on. Say for example sa atong kaugalingon, sa inyong mga choices sa inyong gipangsul-ob, is it a way of glorifying God? Doon ay giingon sa prinsipyo sa mga Jesuits, ad maiorem Dei gloria, to the greater glory of God. O sa may mong gisulob, for the greater glory of God. Kay mong tupi, o mong earrings diha. O sa pay mo, kung maghimo ka o magbutang ka o kwintas, doon na ba'y bahin ang Ginoo? Basi may palit kag mahal kaayong gold nga mga necklaces. Pero ang pendant, wala labot si Kristo. Say, tingali angay ni pamalandungan ninyo mga batanon. Kay naapa mo sa daghan kaayong mga pangutana siguro sa kinabuhi. But I hope that this sharing of mine karon sa atong programa, sa inyong programa sa Talyo, makatabang ni sa inyong pagpamalandong to make you really happy. Gusto magitag malipayon? O ang tinuod nga kalipay yun, naara yun sa katarong naa sa Ginoo. Everything we do against God is not happiness either. Dili tinuod nga kalipay. Busa, salamat, mahinaot ko nga nining akong hindi pa ambit, makahatag ko ninyo og giya aron mas lig-on nga mo barog, mo tindog, mo lakaw ug mo sangyaw sa Ginoo ang mga talyo, ang youth sa talibon. Once again, thank you for viewing, listening. I hope that makasulod po ni kinagmay sa inyong kasing-kasing. Salamat, Sister Lizelle, for your trust in me nga ako makashare. So, daghantag mahimosad, no? And siguro sa uban na nahibalo sa akong mga ginagmayng apostolado, extra mile, no? Sa radio ministry, diya sa FB Live. So again, as a radio ministry, dako sa katabang ni kay daghan sa mga tao nga naminaw pa sa radio. So daghantang pamaagi. So in my case, bisan sa kabisi sa parokya, I tried myself. Dunay ko duha ka radio program o kanunay kong mag-live sad kung doon nalay sakto nga signal o load niya puhon sa next term na mo na babalhin ko sa San Agustin Talibon. Ningon na po si Bishop dunay Radio Bandera. So magbandera ta dito, 3 radio programs
bugat-bugat na, pero I try myself. Kay di pa ni ikabayan sa dakong gugma sa Ginoo sa iyang pagtawag nako, bisan dili angay, bisan dili kasaligan, gitawag ko niya niining buluhaton sa pagkapari, luyo sa akong mga kakulangan, kasalanan ug kadili takos. Salamat, and may God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.